At eto na nga po, yung sinasabi ko sa inyo, before, ang kulay niya ay ganito lang, no? Napakaganda po, no? Na halaman, kasi tingnan nyo. So, cut na natin yan. OMG. Ganyan. Putulin natin yung mga sobra. Internode again. Yan. Putulin na mga sobra. Hello everyone! Once again, this is Hermes Unao, Pini Dino Park and Eco Garden, and welcome back sa ating channel. And for today's video, isa ba kayo dun sa mga nag-enjoy dun sa ating mga latest videos about dun sa propagations ng mga variegated plants? Kung isa kayo dyan, masaya tayo ngayong araw dahil isa na naman pong halaman ng ating papadamihin ngayon. Ano kayang variegated plants ito? Medyo kakaiba to at nung unang nabili ko tong halaman na to, tuwang-tuwa ako dahil kakaiba, wala pa kasi ko nito. Tapos dati mahal-mahal yung mga ganitong klase ng halaman, pero ngayon medyo nagiging relatively mura yung mga presyo nila. Yan, nagkaroon na rin ako, no? Pero today, hindi lang masaya yung pakiramdam ko dahil meron na ako nito, kundi mapaparami ko pa sila, no? Ano kaya yung tinutukoy kong halaman? Malalaman nyo sa ating pagbabalik. Kaya ready na kayo mga ka-MVP? Tutok lang po. And we're back. Welcome sa propagation serye dito sa ating channel, At dun sa mga nakasubaybay sa akin, talaga namang natutuwa sila dun sa mga iba't ibang variegated plants na ating pinipicture dito. Ngayon namang araw na to, iba na naman yan, Kita nyo naman, nandun. Pakita ko sa inyo ng malapitan, At paalala po, yung mga active natin na commenters dyan, pwede rin kayo magkaroon ng mga ganitong halaman. Comment lang po ng comment dyan. Basta active lang kayo, mapapasama kayo sa gagawin naming mga raffles sa susunod na mga panahon. Kaya tara, samahin nyo na ako, tingnan natin. And ang pipiliin natin ngayon ay walang iba kundi ito. Ito po yung tinutukoy ko. Ito yung Monstera obliqua Moyana, Ganda ng pangalan, Parang tunog Disney. Moyana, At nung nabili ko po ito, 2 leaf lang siya. Nasira na rin yung dahon kasi alam niyo naman po na kapag variegated, medyo delikado sila pagdating sa sikat ng araw. Nung nabili ko siya, meron na siyang konting sunog, pero na-prevent ko naman siya nung nilagay ko siya dito sa pwesto ng ating mga house plants. Meron na rin pong isang nagkaroon ng butas. Ayan, ang ganda niya, So this one is kind ng Monstera na talaga namang kakaiba, So kuhanin na natin to at mas pakita ko pa sa inyo ng personal kasi mas malapitan kapag halimbawang hindi na siya nakadikit sa ibang variegated, Tara. At eto na nga po, yung sinasabi ko sa inyo, before, ang kulay niya ay ganito lang, parang sa albo, pero yung kasing pinaka green niya dito is marble, Tapos mayroong iba't ibang variations, ito Moyana obliqua, kasi ang usually nakikita natin sa obliqua manipis, pero yun yung tawag kasi sa kanya nung ating binilan. And itong Moyana talagang napakaganda po, na halaman, kasi tingnan nyo, parang nung akin po itong nakuha, diba, ganyan lang yung dahon niya, tapos biglang nagganyan, tapos makikita mo talaga yung pagbabago niya dun sa normal na binili natin dati, At sabi ko nga, kapag halimbawang nakikita ko tong halaman na to, nagbibigay sa akin ng kakaibang vibes, kasi nagkaroon na rin po ako before ng variegated Adansonii, and yung Adansonii natin parang napakamahal ng bili ko, diba, yan,
ang nangyari na deads, no? So ito po tinatawag na monsterang mayuna, no? Mayuna, minsan nagagawa ng muyana. So pero kilala po siya sa tawag na mayuna. Yan, obliqua mayuna, no? Yung iba naman po muyana ang tawag. Ewan ko, siguro dahil sa nababali-baliktad, ano. Pero kapag ating titingnan yung mayuna, yan po yung lumalabas, no, na variety, no. So minsan tinatawag itong aurea, Adansonii aurea, pero iba po kasi yung itsura ng Adansonii aurea. Pakitaan ko kayo kasi yung mga Adansonii, ganyan yung itsura niya, no. Ito yung albo, no. So yung aurea niyan, dilaw lang po yung pagkakaiba. Itong mayuna, ganyan po, no, yung itsura niya. Meron siyang pagka light yellow yung kulay niya, no, kasi yung aurea minsan dilaw na dilaw. Pero depende rin po sa lugar, kasi titingnan nyo naman po yung nangyari dito, no. Sabi ko nga sa inyo, ang ganda ng pagkaka-variegate ng mga halaman natin, ano, dito sa garden. I don't know, siguro dahil nga tabi-tabi yung aking mga variegated na mga alaga. And ito ang bilis din humaba, ano. To think na ilang ano pa lang sa akin to, buwan, ganyan na siya kaganda, no. And sabi ko nga, mas na-inspired ako magpadami kapag ang bilis dumago ng halaman. Siguro dahil din dun sa panahon, dahil ngayon ay mas madalas umulan, mas maraming rainwater na natatanggap, mas maganda sa variegations, mas maganda sa pagpapatubo. And yan, ngayong araw na to, umpisahan na natin yung pagkakat sa kanya. At syempre, katulad nung ating nakaugalian sa mga previous video, yung ating process, ganun pa rin, ano. Pero ihanda muna natin yung mga paso natin. Dito lang tayo. I think siguro sa susunod, kung ano ba ma-develop na yung ugat, mas lalakihan natin yung paso ng mga mas malalaki dahon. Pero for the meantime, yung ganun 3x3 muna ang gagamitin natin. Tapos meron pa tayo dito ng ating bulok na ipa, no. Yan lang po yung ginagamit ko, bulok na ipa. Wala na akong ginagamit na ibang halo, ano, para sa kanila. Doon sa mga propagations, yan lang po yung ginagamit natin para mas maganda. So ayan, gagawin natin is bibiyak na tayo. At yan, maglalagay na tayo ng ating mga bagong babies, ano. Transplant na natin to. And yung ating mga previous na mga ginawa, napaka-successful. Siguro after natin ng marami na tayong napatubo, magagawa tayo ng another video sa mga updates, ano. O sige, ayan na, simulan na natin at excited na akong itanim itong napakaganda nating monstera na ito. So ayan, start na natin na putulin itong ating yan, mayuna na obliqua monstera. Para kompleto, monstera obliqua mayuna, no. At wow, this one is sobrang haba na nito. Saan ko kaya siya puputulin? I think itong mayroong parang penetration, may butas, may hole. Yan, dyan natin siya ikakat. Ititira natin yan. So cut na natin yan. OMGs, kasi before dalawa lang yun na purchase natin to, dalawa lang. Pero ayan, balik natin siya dyan and simulan na natin ang pagpapadami nitong halaman natin na ito. At ito yung nakuha natin. Ang cute, di ba? Ang ganda. So ngayon ikakat natin siya katulad lang nung pagkakat natin before, sa internode. Tapos putulin yung sobra, ganyan. Putulin natin yung mga sobra. Internode again, yan. Putulin ang mga sobra, putulin ang mga sobra, yan. And another one sa ating internode again, putulin natin yung mga sobra, yan.
And ayan. And next natin, ito uli. Sa internode uli. Yan. Kita natin yung ating mga internode. Yan. Tanggalin natin yung mga sobra-sobra. Kasi yung mga sobra-sobra naman na yan, hindi rin natin papakinabangan, ano. Kasi ang mahalaga lang talaga, meron siyang nodes. Etong isa na to, puting-puti, grabe. Yung pagkaputi niya, o tingnan nyo, meron siyang parang wala nang green, ano. Ang mahirap lang dito sa pure na albo, yung kanyang talagang tinatagal ng buhay, medyo madali. Siguro marahil kulang yung chlorophyll, no, na nasa kanyang dahon. Anyways, i-check natin to kasi usually sa ibang plants ganun, ano, na kapag albo lang talaga siya, pure lang siya, hindi siya ganun tumatagal, ano. Pero tingnan natin dito sa halaman na ito kung ano yung itatagal niya. Pero ayan, ang ganda pa naman yan, no. Pero okay lang yan. Tingnan natin. And this one, yung palaso. Tapos bilangin natin, 1, 2, 3, 4, 5, 6 na yan, may nodes na halaman yung magagawa natin. So ayan, makakasama natin ngayon si Wes. Magay ka sa kanila. Hi, Wes. Oh! Ano? Magbablog na tayo. Magay ka muna sa kanila. Magtatanim po kami ngayon. Sabihin mo. At ang itatanim namin ay ang ating yan, Monstera Mayuna. Lalagyan po natin ng aloe vera. Ayan. Sabi mo sa kanila, lalagyan natin ng aloe vera. Ito pong aloe vera ay ginagamit natin. O sige, Wes. Iniwanan na ako. So ayan po, tumutulong sa akin si Wes dito minsan. And ayan, gagawin natin ngayon is lalagyan natin ng rooting hormones, no, sa pamamagitan ng aloe vera tulad ng ginagawa natin. Usually kung wala kayong aloe vera, pwede naman po kayong gumamit ng hydrogen peroxide. Yan yung ginagamit ko. Pero ako kasi mas hiyang na ako dito sa aloe vera. Tsaka marami naman akong aloe vera. Pero kung wala pa rin po, pwede kayong bumili ng cinnamon ground powder. Yan, pwede nyo rin pong gamitin yan, ano. Yung iba, kape naman yung ginagawa. Kasi yung kape, nagiging para hindi siya para matuyo yung mga pinagputulan, hindi mabulok agad. So pwedeng fungicide din siya, no. So yan yung mga pwedeng nyong gamitin na agent, ano, para sa inyong pagpapadami. So ako mas gamay ko yung aloe vera. Tsaka pag nilagyan ko kasi ng nodes ng aloe vera, yung nodes, yan, mas mabilis siyang mag-ugat, no. So ayan, magtanim na tayo. And konti lang naman yan, ganyan lang. So yan, napakabilis itanim ng ating Mayuna na ovoliqua. And this one is another one. Kaya kung halimbawa meron kayong aloe vera, paramihin nyo rin po. Mabilis naman magsulo yan. Importante na kapag naghahalaman kayo, meron kayo nyan. Kasi kaysa magbili kayo ng rooting hormones, mas maganda yung organic na mga nakikita lang sa ating mga garden, no. So ito na, another one. Yan. Tsaka matipid lang to. Ito ng isang ganito pwede nating gamitin sa maraming halaman na, no. Dahil yung gel niya, yun lang ang importante dyan. Tapos huwag nyong itapon yung pinakabalat na ganito, kasi yan pwedeng iyalo yan sa compost. Maganda yan, parang fertilizer naman yan kapag yan. This one and another one.
Nakakalibang lang. At saka nakakatuwa kasi yung mga pinurchase kong halaman, hindi siya ganon kakukulay nung aking nabili. Dito lang po siya nag-develop ng magandang variations. Siguro dahil napaka-bless ko dun sa pwesto na to. Kasi before hindi ko siya malagyan ng mga succulents, mga cactus, at before, yan yung idea ko na lagyan to ng mga ganon. Pero hindi siya nabubuhay dito kasi nga dahil malilim, nasa ilalim ng punong kahoy, tas meron pang extra net. Pero nakakita ko ng mga plants na pwede dito, at itong mga house plants ko yung talagang nagtatribe dito at gumaganda. So yun nakakatuwa sa kanya. And ayan, lagyan pa natin to. And ang pag-aalaga kasi ng halaman din minsan hiyangan po dun sa lugar. Kapag nakita nyo po na yung inyong mga halaman ay gumanda dyan, tingnan nyo po yung kamukhang variety, no? At yun na po ang ilagay nyo. Ayan, ganda nung ano nito. Isa na to, variations. And another one. Ayan. Kapag maglalagay po kayo ng aloe vera doon sa mga pinagputulan, yan, importanteng malagyan yan. Sa pinaka nodes kung saan tumutubo yung aerial roots, lagyan nyo rin po yan. Importante din po yan. So ito yung sinasabi ko sa inyong parang lesser yung green, pero susubukan natin na kung ano mangyayari sa kanya. At ayan na. So, 6 yung nagawa natin, and pakita ko sa inyo, dagdagan ko pa siguro ng lupa, kasi kapag nagtatanim tayo na huhukay, kinukompress natin, dinadagdagan ko pa ng lupa. So, balikan natin sila mamaya pag nalagyan ko na ng mga lupa. So, ito na po mga ka-MDP, yung ating mga napadaming mga halaman, naka-anim tayo, at ang ganda ng kanilang mga kulay. At talagang yan, sobrang nakaka-active, no? At yan po, abangan yung aming pag-out nito, dahil kapag naging stable na po, maaari na kayong bumili sa Mini Dino Park and Eco Garden na page. And sa mga palagian naman po nagko-comment, yan, sa ating mga taga-subaybay na laging nanonood, yan, comment lang po kayo ng comment para sa chance na mapasama sa aming raffle, At ayan po, kita nyo ang gaganda ng ating mga halaman na talaga namang bagong propagate yung ating mayuna na Obliqua monstera. Yan mga ka-MDP, napanood nyo na yung ating vlog, at yan, nalaman nyo na kung paano magpadami yan, at yung ating mga plant creatives para dito sa halamang ito. Manatiling nakasubaybay sa aming YouTube channel para sa mga ganito pa pong mga content. Thank you so much sa lahat na nag-like, nag-share at nag-comment sa ating mga videos. Sa mga hindi pa po nag-subscribe sa ating YouTube channel, kung bet na bet yung po ganitong usapan, plants and gardening, mag-subscribe na po kayo. Huwag nyo po kalimutang i-hit yung notification bell para laging updated sa aming latest uploads, pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages. Search nyo lang po Hermes Sunaho or Mini Dino Park and Eco Garden, makikita nyo na yan. Salamat ng maraming mga ka-MDP, and this is Hermes Sunaho, nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye bye.